Arestadong 3 kadete ng Philippine National Police Academy na sangkot daw sa panghihazing sa higit 20 underclassmen. Sa mga larawang ibinigay sa News 5, kita po ang mga paso sa iba't ibang bahagi ng katawan ng mga biktima. Hinihinalang pinahira ng liquid sosa at ng muriatic acid ito. Hawak na po ng CIDG Cavite Provincial Field Unit ang mga sospek at sasampahan po ng kaukulang reklamo. Ayon sa PNPA, nagpapagaling na mga sugatang kadete. Nangako rin po silang makikipagtulungan sa CIDG para sa investigasyon. 5 ang patay sa banggaan ng bus at multicab sa Ragay, Camarines Sur. Base sa investigasyon, iniwasan ng bus ang nakaharang na safety barrier sa gitna ng highway. Doon na nabangga ang multicab na nasa kabilang linya. Sa lakas ng impact, wasak ang multicab at natanggal pati ang bubungan nito. Habang ang bus nabasag ang harapang bintana at natuklap na bahagi. Kabilang sa mga namatay ang 4 na empleyado ng LGU ng bayan ng Lupi. 2 naman ang nasugatan sa mga sakay ng bus. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang driver ng nakabanggang bus. Patay naman pong natagpuan at hinihinalang-hinala ang babaeng college student na ilang araw na pong nawawala sa Mamburao Occidental, Mindoro. Ayon sa mga pulis, may mga laslas ang katawan ng biktima at walang suot na pang-ibaba ng matagpuan ito. Hawak na ng pulisya ang suspect na isinuko naman ng kaniyang kaanak. Inaalam pa rin ang motibo sa krimen. Nakakulong na po ang suspect at mahaharap sa kasong murder. Nabisto ang iligal na paihi ng gasolina sa abandonadong resort sa San Pablo, Laguna. Tumambad sa mga pulis sa mga gasolina na nakaimbak sa mga drum at plastic tanks at oil tanker truck. Aabot sa 3.5 million pesos na halaga ng unleaded at premium gasoline ang nakumpiska ng mga pulis. Naaktuhan pa ng mga pulis ang aktwal na nagpapaihi ng gasolina mula sa tanker. Inaresto rin ang 6 na lalaking inabutan sa loob ng resort. Huli rin ang kasamahan nilang nagtangka umanong manuhol sa mga pulis. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang mga suspect. Inaalam na kung may koneksyon ng mga suspect sa nauna ng nabistong paihi sa isang barko sa Navotas kung saan siyama ang naaresto. Nagdeklara po ng state of calamity sa Baguio City dahil sa malalang epekto ng problema sa langis. Bukod po sa transportasyon, apektado rin ang sektor ng agrikultura. Hirap nang maibenta ang mga aning gulay na galing sa mga kalapit na bayan sa Benguet. Doble hanggang triple pa naman ang kanilang transportation cost. Bunsod po yan ang sunod-sunod na taas presyo sa krudo. Tinamaan din pati ang mga hotel at transient owners sa lungsod na kakaunti po ang guest bookings. Makatutulong ang state of calamity para magamit ang Quick Response Fund na ilalaan para sa mga apektadong sektor. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.